Nagagalit ang ilan sa mga ISROC graduate dahil sa sinabi ko na ang musang patch ay isang unit patch at dapat ang nagsusuot nito ay tanging ang mga members ng 1st Scout Ranger Regiment. At yon ay naaayon sa polisiya ng Philippine Army na kung ano ang unit mo, yun ang unit patches na naka-attach sa iyong uniforme. So, sumama naman ang ilan sa mga regular course graduates ng Scout Ranger dahil sabi nila, during our time, pwede naman magsuot ng uniforme na may patches ng Scout Ranger kahit hindi kami organic members nito. Ngayon, ipaliwanag natin ng mabuti, nang sa gayon, magkaliwanagan tayo at tama na impormasyon ang kakalat sa internet. Handa na ba kayo? Babalikan natin ang kasaysayan. Ang Scout Rangers ay binuo noong November 25, 1950. Oh, malapit na ang aming anibersaryo ngayon, di ba? November 25, 1950, na kung saan si Captain Rafael Ileto ay naatasan na mag-organize at mag-train ng mga elite soldiers na siyang kakalaban sa Hukbalahap, yung dating mga rebelding komunista na kung tawagin ay Hukbalahap, na pinamunuan noon ni Luis Tarok. 1950s ito nung lumabas yung mga komunista na yan. So, bilang isang graduate ng Alamo Scout Training, yung Alamo Training, meron tayong Alamo Scouts dito sa Pilipinas as part ng effort ni Douglas MacArthur na mag-organize ng reconnaissance unit simula nung sila ay mag-occupy sa Papua New Guinea. Bawat punta nila sa island hopping na strategy nila from one island to another ay nagtatayo din doon ng training school. Iyon yung Alamo Scout Training Center. At dahil graduate si Rafael Ileto sa training na yon at nakapagtrabaho din siya, kasama niya doon ang 6th Ranger Battalion ng US Army, yung na-involve doon sa pag-liberate ng mga POW sa Pangatian Raid, yan sa Cabanatuan City. Na-remember niya yung dalawang units noong 1950, sabi niya, pangalanan natin ang unit na ito na Scout Ranger. Ayan, alam niyo na. So, bakit Scout Ranger? At hindi ko alam kung bakit ang napag-usapan nila at napagkasunduan o mismong si Captain Ileto lang ang nag-decide na ang gamitin na logo ay Panther. Stock with a Panther. Siguro, nakakita siguro sinang Panther noong World War II. Hindi ko alam kasi sa Papua New Guinea, maraming gubat doon. Baka may Panther doon. Iyon ang ginamit nila na logo at nakikita natin ito sa mga certificates noong 1952, 53, 54, 57 na yung logo na yon ay ginagamit ng Scout Ranger Training Center na later ay napangalan ng Scout Ranger Training Unit. At tandaan natin, sa panahon na yon ay wala pa pong 1st Scout Ranger Regiment dahil ito ay nabuo lamang noong 1954 na pinamunuan noon ni Lieutenant Colonel Ernesto Mata. Yung unit na FSRR ang nag-adapt din ng logo ng dating SRTU. Noong sumuko na si Camlon in 1955, tipong wala na silang makakalaban, peaceful, very peaceful na sa buong Pilipinas, medyo tahimik din sa lugar ng Bangsamoro. Binuwag ang 1st Scout Ranger Regiment at ang last na class na recorded ay Scout Ranger Class number 12. Noong araw, kapag ikaw ay graduate ng Scout Ranger course, ay mayroong tinatawag na Scout Ranger Buckle. Ito yon
Nakita natin sa ilan sa mga memorabilia ng mga old Rangers, mga pioneering Rangers, sinusuot nila ang Scout Ranger buckle na nagpapatunay na sila ay elite, nakatapos noon, astig. No, siyempre, proud na proud sila na bilang member ng 1st Scout Ranger Regiment at bilang graduate ng SR course. So, mayroong SR buckle. Pagkabuwag noong 1957, na-lost track na ako kung anong nangyari doon sa mga Scout Rangers sa iba't ibang mga unit. At katunayan, ang mga dating training instructors, mga tactical officers and tactical NCOs ay kasama sa binuo na Special Forces Regiment noong 1962. So sila Captain Cano, Major Cano, si Major Jose Magno, na later ay mga naging general, sila ang nagbuo naman. Oh, so Scout Ranger graduate, sila ang nagbuo ng ISPRA. So makikita natin, kasama sa mga subjects dan sa Special Forces course ay actually Ranger Tactics. Ayon nga sa mga mayayabang na SF, yung Scout Ranger, subject lang namin yan. Nagsabi nila. So ngayon, ang PC during that time, dahil maraming PC na graduates din ng Scout Ranger course, ay mayroon din silang sarili nilang PC Ranger units at mayroon din silang PC Ranger course. Pero hindi yun sanction, hindi siya kinikilala ng 1st Scout Ranger Regiment. At na-resolve nila yan later on na yung hindi na mag-conduct ng PC Ranger course, dapat iisa lang ang Scout Ranger course. So, noong 1971, itinayo muli ang Scout Ranger Training Unit. Wala na naman yung 1st Scout Ranger Regiment, Scout Ranger Training Unit, at Scout Ranger Class 14. Ang una, 1972 yan, nag-graduate sila. Kasama dyan si Ranger Julius Javier, si Ranger Pagayon. Sila yung kasama doon sa actually, siguro si Ranger Baruel, kasama sila doon sa nag-operate sa MB Karagatan. Ito ay sa Isabela, yung isang barko ng mga barel ng mga komunista na nilaland dito. Sinasalubong noon ni First Lieutenant Victor Corpus nung siya ay nag-defect sa New People's Army. Sila rin yung kasama doon sa Battle of Cibalo Hill. Si Ranger Javier, siya ay part ng SRTU, na nag-supervise sa test mission ng Scout Ranger Class 15, Battle of Cibalo Hill, na kung saan ay nawardan ng Medal for Valor si PFC Acero ng Philippine Marines, yung napaikutan ng grupo ni itong si Maas Bawang Estino, yung dating mayor ng Panglima Estino. Siya ay rebelde pa noon. Sila yung nagpaikot doon sa mga Marines doon sa Cibalo Hill. So, nung mga panahon ng 1970s, SRTU ang binuo. And later on, sometime in 1978, ay binuo naman ang SWAB Brigade, Special Warfare Brigade, na kung saan pinagsama ang Ranger. Parang SOCOM yun. Pinagsama ang Ranger at mga SF. At yung under sa SWAB na yon ay andon yung Scout Ranger Group. Sila Sir Bing Ledesma, sila Julius Javier, sila na naman ang mga trainers noon. Meron silang mga training activities o MTT. Meron sa Zamboanga, meron doon sa bandang ginagawa nila doon sa Sulu, merong ginawa doon sa Marawi area. So merong mga MTT o Mobile Training Teams during that time. So Scout Ranger Group, they retained their logo. So ang lahat ng graduates noon, logo ay ginagamit nila. Kasi nawala naman na yung 1st Scout Ranger Regiment na binuo nabuwag, binuo nung 1954, nabuwag nung 1957. Noong ibinalik, nung 1971, SRTU. Nawala ang SRTU at noong 1978 ay Scout Ranger Group. Sila yung nagkakandak ng training para sa lahat ng mga Scout Rangers. So nakita ninyo, yung logo na dati nang nakikita natin sa mga certificates ng pioneering classes 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 12
ay ginamit ng SRTO, later on ng Scout Ranger Group, at nakagawian na nila kapag graduate ka, ay meron na sila ngayon tabak, meron ka pang Scout Ranger na tab yung andito, Scout Ranger, yung tabak, another bonus, at nagsusuot pa sila ng musang patch. So, 3 kapag mag-graduate ka. And kahit saan mapunta yung mga graduates nila, nagsusuot sila ng ganon, hindi pa ganon ka-stricto ang uniform regulations noong 1970s. So, pupunta tayo sa 1980s. Nabuo muli ang 1st Scout Ranger Regiment sometime in 1983. At, siyempre, ginamit nila yung logo na yon. Training uli, nagkaroon uli ng SRTC, SRTO, sa kasamaang palad. Noong 1989, ay nabuwag muli dahil sa kudita. Ang test mission ng ibang mga Scout Ranger class ay napunta doon sa Makati. At dahil doon, for 2 years, kung saan-saan napunta yung mga Scout Rangers, ang iba ay na-discharge. Kaya noong binuo muli noong 1991, pati yung mga discharge pinaghahanap ng mga dati nilang kasama, binuo, ang iba ay nasa mga infantry divisions. Ang kagaya ni Jarl Javier, yung kanyang pinamuno ang 11th Infantry Battalion, marami sa mga Scout Rangers na dinala niya sa 11IB ay dinala niya pabalik sa regiment. Kasama na dyan sila Ranger Angkan, Ranger Sobihana, at marami pang iba. So noong kami na ang members ng 1st Scout Ranger Regiment sa Fort Bonifacio, ay gamit namin yung unit logo na musang. And doon na nagsimula, parang na-standardize na doon na kung mag-graduate ka sa kurso, kung ikaw ay organic, meron kang musang patch at saka tabak. And meron ka pang Scout Ranger tab. Ngunit, hindi pa rin nawawala na merong ilan na graduate kasi mas astig daw tingnan kapag magsuot ka ng musang. So, at meron ding ilan sa mga personnel namin na mga matatanda nagsasabi, pwede yan. Dahil pwede naman nung araw, 1970s yun eh. May nagsabi, pwede yan. Nung panahon namin, pwede. So, parang naging practice siya, naging nakagawian. Pero sa katunayan, hindi pwede yon dahil ang dating logo ng SRTO noong 1950s na inadapt ng SRTO noong 1970s at naging logo rin ng Scout Ranger Group ay nagiging unit patch na noong 1983 ng 1st Scout Ranger Regiment under the leadership of Colonel Julius Javier. Ang pinakauna at pinakabata na nag-full colonel sa PMA class of 1970 because of his combat exploits. Ayan. So doon na papasok nung pagpasok namin noong 1995, pag-graduate namin, unit patch na talaga yon. And punta na tayo sa 2024. Meron pa rin nagpauso kasi kapag isrock ka doon sa FSRR, magpa-picture ka using the SRDU, which is a unit organic personnel na Scout Ranger Distinctive Attire, SRDA, okay, or SRDU. Mayroon ding mga patches doon, so akala ngayon ng ibang isrock, pwede nilang suotin ang ganon na patches at uniform kahit isrock sila. At in fact, nung maalala ko nung kami ay mga tinyente, kapag isrock ka raw, dahil nag-isrock din kami noong 1995, ang sabi nung mga old rangers na inabutan namin, kapag ikaw ay isrock graduate, baby ranger ka lang, ranger lang pwede mong suotin. Ang tanong, tama ba yun? So yung iba nagsusuot, mga classmate ko, mga mista ko, naglalagay ng ranger. Dahil baby ranger daw yun. Ang ibig sabihin, hindi ka pwedeng scout ranger, ranger lang. Lingid sa kanilang kaalaman, ang ranger na patch ay actually, ang authorized dyan ay ang mga graduates sa US Ranger Course. So kami na nag-serve doon sa 1st Scout Ranger Regiment ay meron pa rin kaming mga SRDU hanggang sa ngayon. So sa mga isrock, sorry, wala kayong pwedeng isuot. Mamusang man yan, Scout Ranger,
Ranger, naging US Ranger kayo. O tabak, wala. Kung noong araw, they were allowed, noong araw yun, wala pang wala pang namamansin at pwede-pwede, walang namamansin sa'yo eh. Ngayon, hindi na pwede. Kasi meron tayong regulasyon. Kasi kung pwede yon, ibig sabihin, andito ako sa Tradok, suotin ko yung musang patch ko na sinusuot ko naman noong ako ay organic member pa doon. Mapapagalitan ako and I will be cited for violating the uniform regulations na supposedly ako dito na sa Tradok I should follow the regulations to serve as an example to our students. I hope hindi huwag kayong magalit. Nagsasabi, real talk lang. So napaliwanag ko na sa inyo in the past 15 minutes ang history ng 1st Scout Ranger Regiment at saka yung logo, ano ang mga qualification tabs or patches na ma-earn mo, paano nila nag-develop yon along the way, at ano na hanggang sa ngayon. Maraming salamat at congratulations sa lahat ng mga nakatapos sa kanilang tour of duty bilang company commander sa 1st Scout Ranger Regiment at lalo yung mga nakapag-retire na mga tropa, kawi sa kanilang mga pamilya bilang isang full-fledged Scout Rangers. Maraming salamat. Para pala sa mga nanonood ng aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon at ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo, at makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.